sa Pilipinas. MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 2 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Miyerkules tayo ngayon. Ako swelde. 15 ng Nobyembre 2023. Sa ulo ng ating mga balita, amihan at cheerline magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon. Yun namang LPA usawa ng panahon na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible pa rin maging bagyo, ayon naman sa Pag-asa. Pagtaas ng presyo ng gasolina sa 75 pesos kada litro, malabo na. Salamat naman. Ayon po yan sa Department of Energy. Senator Amy, nilinaw na hindi nakikialam ang Pangulong BBM sa kaso ni dating Senador Leila de Lima. Bagong mall hours ipatutupad na ng MMDA bilang paganta sa inaasahang mabigat na daloy ng trapiko ngayong holiday season. Exodus ng PDP laban nagpapatuloy. Mahigit isang taon bago pa ang 2025 midterm elections. Turistang Koreano patay matapos malunod sa swimming pool sa isang resort sa Bohol. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Maganda umaga sa mga Pilipino dyan ho sa Hong Kong na talagang napakaaga palang bumangon. At habang sila po ay nagre-ready para sa pagpasok ng kanilang mga bossing, nakatutok po sa DZRH. Sa detalye ng ating mga balita, amihan at cheerline ang makaka-apekto sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Ayon sa UST Pag-asa, apektado ng shearline ang Bicol Region, Isabela, Quirino, Aurora, Rizal, Laguna, Quezon. Gayon din ang Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Northern Samar, Eastern Samar at Samar. Asahan na makakaranas kayo ng kalat-kalat ng mga pag-ulan at meron pang thunderstorms. Pinag-iingat din ang Pag-asa mga residente sa mga nasabing lugar sa posibleng landslide at flash floods. Samantala, amihan naman ang makakapekto sa mga lalawigan ng Apayao, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, silang bahagi ng Cagayan Valley, Ilocos Region, Abra, Benguet, nalalabing bahagi ng Central Luzon. Samantala, ang dating tropical depression na nasa labas ng PAR na naging low pressure area na lamang, muling namataan sa layong 1,575 km silangan ng Southern Luzon. Pero hindi po inaalis ng Pag-asa ang posibilidad na ito po ay maging bagyo sa mga susunod na araw kapag pumasok na sa teritoryo ng bansa. 6 na minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Pinasinayaan naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang una nitong multi-purpose evacuation facility sa Visayas Region. Ang dalawang palapag na gusali ay nagkakahalaga ng 50 million pesos. At ito ang pinakamalaking evacuation center na itinayo sa Barangay Pulangi, Catarman, Northern Samar. Isa sa pinakamaraming lugar na ang mga pamilya lumilikas kapag dumarating ang mga kalamidad. Todo pasasalamat si Catarman Mayor Francisco Aurelio Rosales sa PAGCOR dahil sa ipinatayong bagong pasilidad. Ayon kay Rosales, ang evacuation center ng PAGCOR ay isang halimbawa kung paano tumutulong ang national government sa mga lokal na komunidad upang makinabang ang buong populasyon at sana ay magpatuloy pa ang kanilang magandang partnership, lalong-lalo na pagdating ho sa kahandaan. Sinabi naman ni Catarman Municipal Risk Reduction Officer Emerald Guevara, meron silang 55 barangay sa Catarman, ngunit meron lamang 10 itinalagang evacuation center at ang karamihan pa ay mga eskwelahan.
Nilinaw ng Department of Energy na hindi sasampa sa 75 pesos ang presyo ng kada litro ng gasolina sa susunod na linggo. Sa panayam ng DCRH at ng radyo natin, sinabi ni Direktor Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau ng DOE. Sa kasalukuyan ay nakapako na sa 62 hanggang 65 pesos ang presyo ng diesel. Tinayag din ni Abad sapat ang supply ng petroleum products sa world market, kaya walang magiging pag-alaw sa presyo nito. Inaasahan ng DOE na magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng petrolyo hanggang sa matapos ang 2023. Ang atin lang hong common price ngayon ng diesel ay nasa 62 to 65, no? Oo. So, medyo malayo ho talaga yan na umabot ulit ng 75 kasi 10 pesos ho yun. Oo. So, kung yan ho ang tanong ninyo ay medyo malayo ho kasi nasa 62 to 65 na lang ho ang presyuhan ngayon ng karamihan sa diesel, no? This is regular diesel, no? Oo. So, medyo malayo ho yan. 8 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ilulunsad na ang single ticketing system sa San Juan City ngayong araw. Pangungunahan ang launching ni Metro Manila Council President at Mayor Francis Zamora ng San Juan. Ganyan din ang LTO Regional Director na si Atty. Noreen San Luis Lote at MMDHA Rolando Artes sa San Juan City Hall Atrium. Tiniyak naman ni Mayor Zamora na magiging seamless ang pilot implementation sa lungsod matapos na marisolba ang glitches nito sa initial run. Magbibigay ang MMDA ng higit sa 30 handheld device sa LGU na gagamitin sa pag-i-issue ng violation ticket sa mga pasaway na mga driver. Sa pamamagitan din ng nasabing handheld device, makapagbabayad agad ang mga driver na mahuhuli. Magbabayad sila ng multa gamit ang online payment channels at mga credit card. Para naman sa driver na walang access sa online payment, sinabi ni Mayor Zamora na maaari silang magbayad sa pamamagitan ng QR sa kanilang ticket o pag-scan sa QR code na magdadala sa kanila sa drivers.com.ph. Hindi na niya kailangan pa ng motoristang magpunta sa lungsod kung saan sila nahuli upang magbayad lamang ng multa. Paliwanag naman ni Mayor Zamora, magkakaugnay at integrated na sa isang sistema ang traffic system ng LTO at 17 lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Ay mga mamis! Mga mamis, laundry day today ha, pwede ho tayo. Kunot noo ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. At mapahirapan ang self ko sa Pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test. Sa chocolate, mud, and Cebu Moon Cotton, gawa po ito ng ACS. Tumibay pa ang posisyon ng pamahalaan na walang jurisdiksyon ng International Criminal Court sa bansa. Matapos payagan ng korte ang petisyon ni dating Senador Leila de Lima na makapagpiyansa sa kinakaharap nitong huling drug case. Ito ang nagreaksyon ni Senator Amy Marcos matapos na pansamantalang makalaya si de Lima sa bisa ng piyansa. Ayon kay Senator Amy, ang kaso ni de Lima ay patunay ng pagiging independent ng ating hudikatura. Iginit pa ng senador, ang mga korte sa Pilipinas ay korte ng batas at katarungan, bukod sa walang kinikilingan na personalidad o anumang ingay sa politika. Sinabi pa ng Presidential Sister, pinagtibay ng kaso ni de Lima ang posisyon na walang jurisdiksyon ng ICC sa mga Pilipino kasama na si dating Pangulong Digong Duterte at wala itong karapatang sumausaw sa sistemang pangkatarungan ng Pilipinas. Samantala, nilinaw naman ni Senator Amy na hindi nakialam ang kanyang kapatid, ang Pangulong BBM sa kaso ni de Lima. Ginawa ng senador ang paglilinaw matapos pasalamatan ng dating senador si Pangulong BBM dahil sa pagrespeto nito sa kalayaan ng hudikatura at ng rule of law. Nagsimba si dating Senator Leila de Lima sa Manawag Church sa Pangasinan isang araw matapos ang pansamantalang paglaya. 10 minutong lumuhod at nagdasal si de Lima sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Ayon kay de Lima, nakiusap siya sa kanyang security na payagan siyang magsimba upang makapagpasalamat at naibalik na ang kanyang kalayaan. Inaresto ang dating senador noong pang 2017 dahil sa kasong may kaugnayan sa illegal drugs. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!
Mamalengke nga muna tayo. Nasa Pasig City Mega Market ngayon si Noche Kaka sa Rush 27. Noche, bumababang presyo ng bigas. May butag ba? Mayong buntag, Kuya Angel, ngayong Wednesday morning. Ito na yung presyo dito sa Pasig City Mega Market. Ang pinakamahal na bigas sa Kuya Angel sa local rice, yung special, 55 pesos sa Kuya Angel. Bumaba ng kaunti. At ang pinakamurang bigas naman, yung wheat milled rice, 49 pesos. Ang bangos dito, Kuya Angel, 175 ang kilo. Yung tilapia naman, 120, habang ang galunggong na 240 ang kilo. Isama na rin natin yung alumahan na nasa 260 ang kilo. Beef rampa dito kay Angel, 430 ang kilo. Beef brisket, 370. Kasim, 290 ang kilo. Yung liempo, 350. Isama na rin natin yung whole chicken, 160 ang kilo. Itlog bawat isa, yung medium size, 8 pesos and 50 centavos. Punta natin yung ampalaya, 80 pesos ang kilo. Yung sita, 110. Pechay, native, 50. Kalabasa, 50 ang talong. Tumaas na sa 140 ang kilo, habang ang kamatis, 90 pesos. Cabbage dito kay Angel, 100 ang kilo. Ang carrots, 150. Habichuelas, 100. White potato, 110. Pechay, Baguio, 60. Habang sayote, 50 pesos. Yung sibuyas sa pula naman, yung local, 160 ang kilo. Onion white, 100. Onion white na imported, 140. Garlic, 140 rin. Isama na rin natin yung luya, local, 150. Habang ang siling labuyo bumaba na sa 300 ang kilo. Kalamansi, 90. Lakatan, 110. Latundan, 70. Papaya solo, 80 pesos. Habang ang mangga galing Davao, 180 ang kilo. Yung asukal naman, yung sugar white, 82 pesos. Sugar was, 80. Sugar brown, 82 pesos. At ang palm oil, 350 ml, 28 pesos. Palm oil, 1 liter, 75 pesos. Ang sa mga naghahanap naman ng coconut oil, isama ko na rin, 350 ml, 30 pesos. Habang ang coconut oil, 1 liter, 80 pesos. So, yan ang presyo ng mga paunahing bilihin ngayong Wednesday morning dito sa Pasig City Mega Market. Mula sa kalanan sa Pilipinas, DCRH. Ako sila Chikakasul, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dagang salamat, Noche. Maganda umaga, Pilipinas! 14 na makalipas ang alas 4 na umaga. Oy mga misis, sa mga araw pa si Bonso pag-uwi galing ng Lakwatsa o mga lakad nila sa eskwela, mga pinagkakaabalahan ng mga chikiti ngayon. Dapat, dahil po yan sa germ sa katawan nila. Para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang beatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand, may shea butter, pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na. At para meron ho tayong pambili ng Shield Bath Soap, eto muna. Mahiwagang tunog. Balik 1,000 ang mahiwagang tunog. Ay, parang tunog lang ng kuliglig Hindi ho ako makakapagbigay ng clue kasi hindi ko rin alam. Maganda umaga, Pilipinas! Ang inyo pong masagot, ipadala lamang ho ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagdetext, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. 16, makalipas ang alas 4 na umaga. RH! Aga, Pilipinas! Oy, at payo natin sa mga magkakaroling Magbaon kayo ng pananggalang laban ho sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga household Pwede din po sa ating mga emergency kit Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family. 70% isopropyl alcohol. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes.
Family raming alcohol, parang DCRH sabok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family raming alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Hoy, sa mga suki nating kumadrona, kumusta na po kayo, ha? Lalong-lalo na doon sa mga makakatuwang natin sa Buntis Assembly next week, ano ba? Maraming salamat ho sa mga tumulong ho sa atin dyan. Ang tropa po ng Tingog Party List, ha? Thank you. Dead on arrival ang isang turista na hinihinalang nalunod sa swimming pool sa Bohol. Kinilala ito na si Yung Jun Chu, 41 years old, South Korean, naligo sa swimming pool sa resort sa Barangay Danao, Panglao. Si Chu ay natagpo ang walang malay sa pinakamalalim na bahagi ng swimming pool. Naisugod pa ang dayuhan sa Governor Celestino Gallares Medical Memorial Hospital, subalit hindi na ito umabot ng buhay. Lumalabas sa investigasyon, lasing ang biktima. Ay sus, may Ginoo. Singlot naman pala. Lasing ang biktima ng ito ay mag-dive sa swimming pool. Barangay Chairman ng San Carlos City, sumemplang sa motorsiklo, naku, nasagasaan tuloy ng truck. Dedo. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RS38. Masantos siya kabasan ni Chikiamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Freddy. Dedon despat ang biktimang nakilalang si Alejandro Calugay, 55 anyos, residente at incumbent barangay chairman ng barangay Cobol, San Carlos City, matapos magulungan ang ulo nito ng dump truck. Sa investigasyon ng mga tauhan ni Chief of Police Lieutenant Colonel Jose Abaya II, alas 10 ng umaga kahapon sa Perez Boulevard sa nasabing syudad, naganap ang aksidente kung saan ay binabagtas ng dump truck na minamanihon ni Rolando Viray, 43 anyos, ng Santo Tomas sa Jacinto, Pangasinan, na mag-overtake naman sana sa kanan si Kapitan sakay ng kanyang motorsiklo, at pagtapat nito sa truck, aksidente itong sumimplang dahil sa may mga maliliit na batong nadaanan at natumba ang biktima sa ilalim ng truck, kaya nasagasaan ang ulo nito. Nasa kustodiya ng San Carlos City Police Station ang dump truck driver para sa kaukulang disposisyon. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RS38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Support staff ng COMELEC hindi pa daw nababayaran sa kanilang serbisyo noong nakaraang eleksyon. Ito po isa lungsod ng Kabangkalan, Negros Occidental. Mayong aga sa mga kauturanta na sa Negros. Labi naman naghalindira sa Iloilo kag Kalantaw sa katon karon. Detalye ng balita mula kay Rex Cantong, RH46. Rex. Bukas si Kabangkalan City Mayor Benji Miranda na makipagpulong sa Commission on Election o COMELEC upang talakayin ang isyu sa hindi pa nabayarang support staff ng nakaraang barangay at sangguniang kabataan election o BSKA 2023. Ayon kay Miranda, ang COMELEC ang kumuha ng mahigit 600 na mga support staff upang mag-serve nakaraang election na umabot sa 3.7 million pesos para sa sahod ng mga nasabing support staff. Dagdag pa ni Miranda, hindi kasama sa alokasyon o pondo ng lungsod ang sahod ng mga support staff at mahirap para sa lokal na gobyerno na maglabas ng pondo na hindi dumaan sa proseso. Mismo ang Commission on Election aminado na rin na mahirap mag-hire ng support staff dahil hindi binigyan ng tamang proseso noong nakaraang eleksyon. Mula sa Aksyon Radyo Bacolod, dito sa Rex Cantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Damong salamat, Rex. Maganda umaga, Pilipinas! Sa politika pa rin, unti-unti nang nalalaga sa mga miyembro ng PDP Laban na pinaniniwala ang epekto ng sinasabing paninira sa chairman nito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso na tinawag nitong pinakabulok na institusyon sa bansa. Ayon sa stalwart ng PDP Laban na si Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, patuloy ang exodus ng kanilang partido at maaaring 4 o 5 na lamang ang matirang miyembro nito sa Kamara. Sa kasalukuyan, sinabi ni Pimentel, 15 na lamang silang miyembro ng PDP Laban sa Kongreso. Inaasahang mababawasan pa sa darating na araw. Sa pagsisimula ng 19th Congress, nasa 65 na miyembro ng PDP Laban
At sa tingin ni Pimentel ay may kinalaman ng paninira ni dating Pangulong Digong sa kapulungan. Kaya unti-unting lumidipat sa lakas CMD at sa Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong BBM. Sa pamamayagpag ng PDP Laban noong panahon ni dating Pangulong Digong, umabot ng 120 ang miyembro ng PDP Laban na ayon kay Pimentel ay siyang kultura ng politika sa Pilipinas dahil maging siya ay maaaring tumalo na rin sa ibang partido sa mga darating na araw. Kinilala naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang natatanging pamumuno ni Speaker Martin Romualdez sa pagdiriwang ng kaarawan nito kahapon. Dumalo ang Pangulo sa pagdiriwang ng 60th birthday ni Speaker Romualdez sa Taguig City. Pinuri nito ang natatanging pamumuno sa mahigit na 300 miyembro ng Kamara de Representantes. Ayon sa Pangulong BBM, mahalagang papel ni Speaker Romualdez upang maabot ang layunin ng kanyang administrasyon na mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipino. Todo pasasalamat naman ang kinatawan ng Leyte sa Pangulong Marcos at kay First Lady Liza Araneta Marcos na nagsilbing panuhing pandangal sa birthday party ni Romualdez. Muli ring inulit ni Romualdez ang kanyang pangako na iaalay ang nalalabing bahagi ng kanyang buhay para sa kapakanan ng bansa at nagpasalamat ito sa mga nakikiisa sa kanyang advokasya na mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino. Samantala, 30 pisong aumento sa sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa Cordillera, inaprubahan naman ng Cordillera Wage Board. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa Irish 41. Naibag nabigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Norte, Romy. Magiging epektibo na sa buwan ng Disyembre ang 30 pisong aumento sa sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa Cordillera Region. Ayon kay Nathaniel Lacambra, Regional Director ng Department of Labor and Employment Cordillera, noong Nobyembre 1 nag-issue ang Cordillera Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng Moto Proprio Wage Order No. 22 na nagtataas sa 430 piso ang minimum wage rate sa rehiyon. Ayon sa Cordillera Wage Board, ang bagong aumento sa sahod ay sasakop sa lahat ng minimum wage earners sa pribadong sektor sa rehiyon kahit ano ang kanilang posisyon, designation o estado at paraan ng pagbayad ng kanilang arawang sahod. Para naman sa mga kasambahay, pinalabas din ng Cordillera Wage Board ang Moto Proprio Wage Order Number RB-CAR DW05 na nagtataas ng kanilang buwanang minimum wage na 400 piso o monthly salary na 4,900 pesos. Mula sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Romy. Samantala, mga OFW na bago at naiangat ng kanilang pamumuhay sa Eastern Visayas, kinilala naman ang OWA Tacloban. Bagaling. Detalye ng balita mula kay RH32, Jimmy Angay-Angay. Maupay nga agad, Jimmy. Ibinalik na ng Overseas Workers Welfare Administration ang pagbibigay papurit sa mga overseas Filipino workers na may negosyo at magandang pamumuhay sa Eastern Visayas. Ito ang sinabi ni OWA Labor Communication Officer Mary Joy Cardenas sa isang panayam. Taong 2020 na ito ang pagbigay papuri dahil sa COVID-19 pandemic ngayon na taon, ibinalik na ang mga OFWs na active o inactive may naibibigay na magandang halimbawa sa kanilang bayan ang siyang binigyan ng pagkilala. Noong unang araw na bigyan ng pagkilala sa land-based category si Helen Balerite ng Haro, Leyte. Sa civis category naman si Rodolfo Dimiao Jr. ng Nionangan, Southern Leyte. Sa mga special awardee na Outstanding Achievement in Entrepreneurship si Helen Balerite at ang kanyang pamilya. Sa Outstanding Achievement Community Project si Helen Balerite din at ang kanyang pamilya. Sa Global Kabalikat Awards for OFW Community Engagement napunta kay Solomon Atwell Jr. ng Sogod, Southern Leyte. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Bigyan salamat, Jimmy. Maganda umaga, Pilipinas! 28 na makalipas ang alas 4 na umaga. Umapila si Senator Bongo sa Department of Social Welfare and Development at iba pang mga frontline agencies na ilayo. Huwag haluan ng politika ang pamamahagi ng tulong ng gobyerno sa mga mamamayan.
Ayon kay Senator Go, ang pamimigay ng tulong sa mga kwalipikadong benepisyaryo ay dapat na sa paraang walang interes ng politika upang ang tunay na mahihirap ang makatanggap nito. Pakiusap ni Senator Go sa Department of Social Welfare and Development, huwag maging selective. Huwag pipiliin kung sino ang bibigyan ng tulong dahil pera naman ito ng gobyerno, kaya dapat lamang na mahihirap ang talagang dapat na makinabang. Sinabi pa ng Senador, dapat hanapin ang pinakamahihirap nating mga kababayan na nangangailangan ng tulong dahil silang higit na nangangailangan ng ayuda ng pamahalaan. Ipinaalala pa ni Senator Go sa gobyerno ang responsibilidad na tiyaking walang pondong na dapat na nasasayang, lalo na at nasa post-pandemic recovery period pa rin tayo hanggang sa mga oras na ito. Magandang umaga kay Mayor Villarica ng May Kawayan. Inaangalan ng mga residente ang isang pabrika na napapaligiran ng mga kabahayan sa Soriano Street, Barangay Libtong sa May Kawayan City sa Bulacan. Sa pagdulog sa DZRH, sinabi ng isa sa mga apektadong homeowner na si Lolita Ramos, maraming papatayin, maaaring madisgrasya ang mga residente dahil dito sa furniture ER modular na pag-aari ni Steve at Ana Lacerna. Ayon kay Ramos, nakakasulasok ang amoy na nagmumula sa pabrika na delikado sa ilang mga residente na may iniindang sakit sa puso, asthma at allergic rhinitis. Pakita nga natin yung mga video, Gisela. Para baka sakaling nakikinig ngayon yung mga masisipag na staff ni Mayor Villarica. Napilitan na ho silang dumulog dito sa DZRH dahil dumulog ho sila sa barangay Dedma. Nagdulot na nagpunta ho sila sa munisipyo Dedma. Ayon ho sa mga nagrereklamo, nagdudulot ito ng pangangati ng kanilang balat bukod pa sa ingay ng pabrika na perwisyo sa mga estudyante at mga naka-work from home. Patunayan, isa umanong 92 years old na residente ang namatay na sa acute respiratory failure. Ito'y si Juana Urian. Sinabi pa ni Ramos na bukod pa ito sa pangamba nila na magdulot din ng panganib ang sala-salamat na mga kawad ng kuryente. Baka masunog daw po yung pabrika, makipot na daan lamang ang kanilang pwedeng labasan. Ito'y matapos ang 15 oras na lamunin din ng sunog ang dalawang warehouse na malapit lamang sa nasabing residential area noong November 7. Nakikiusap Mayor Villarica. Nakikiusap ang mga residente kay May Kawayan City Mayor Henry Villarica aksyonan ang issue. Lalo pat walang tugon ang kanilang barangay sa kanilang apela. Ito si Mrs. Ramos. Talagang mamamatay kami dito. Yan ang mangyayari sa amin. Yan ang naririnig dito sa aming area. Sa aming residential area. Ayan o yung tunog na yan. Sila na nagmay-may-ari nito. Ang kapayapaan ang aming area. Magmula ho umaga, alas 7 ng umaga, hanggang alas 7 ng gabi. Kuminsan alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Kaya lalong sumidi ang aking pagnanais na kalampagin ang aming petition sa barangay. Dahil nga talagang sa sunod na nangyari, lalo kami natakot na mga nandito. Ayaw makinig sa amin yung ito nangungupahan, kahit ang pakiusap. Ang nangyayari ang barangay hanggang ngayon nag-aantay kami. Wala pa hong aksyon. Mayor Villarica, baka gusto naman ho ninyong aksyonan na ito sa lalong madaling panahon. Barangay Libtong, doon sa may nasunog na pabrika na tumagal ho ng 2 araw. Nag-panic buying para sa insecticide ang mga mamamayan ng Hong Kong dahil sa naglipa ng bed bugs. Naku, katinyan. Bukod kasi sa maraming pwedeng pangitlugan, ang bed bugs ay maaari ding dumapo ito sa tao. Ayon kay Francisco Pasos, Pest Control Company na no bedbug sa Hong Kong, nasa 4 na ang request na ang natatanggap nila kada buwan para sa insecticide. Sinugundan ito ng payag ni dating Head of Pest Control Advisory Section ng Hong Kong o ng Hong Kong government na Disneyland ng bedbugs ang Hong Kong ngayon. Naku! Tumaas naman sa 172 times ang kita ng Hong Kong e-commerce platform Shopline para sa pest control at bedbug killing products nitong weekend.
Nagdudulot ng rashes at ang kagat ng bedbugs na maliliit lamang, oval shape, parasitic at nocturnal bloodsucker. Yan o, yung tsura niya. Sinabi naman ni Henry Cheng Kukhang, consultant ng IB Pest Control Corporation, ibinabago ang bedbug problem sa Hong Kong dahil dekada na itong problema. Ano ba yan? So narito nagdeklara ang South Korea ng gera laban sa bedbugs matapos ang outbreak sa major cities gaya ng Incheon, malapit ito sa Seoul, at sa southeastern city ng Daegu. Naitala rin ang kaparehong outbreak sa France at United Kingdom. Ako, ingat po tayo. Mamaya nga makausap natin si Michael Vincent mula po sa Hong Kong. Pagtatanim ng mangrove sa Bataan, dinaluhan ng iba't ibang samahan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Sa pagtutulungan ng iba't ibang grupo o samahan na kinabibilangan ito ng DNR, SMCT Bataan, Tinig ng Mandaragat at lokal na pamahalaan ng Bataan ay matagumpay na naisagawa ang sama-samang pagtatanim ng mangrove sa Bakawan na matatagpuan ito sa Barangay Puerto Ribas, ibaba lungsod ng Balanga. Nasa migit 100 bunggalon mangrove seedling ang naitanim na makapagbibigay protection ito laban sa baha na dulot ng bagyo at magsisilbering breeding grounds para sa mga hayop sa tubig dagat. Nakasama sa naturang activity ng pagtatanim para sa makakalikasang gawain sa nabanggit na lugar na pinangunahan ito ni Bataan Governor Joey Garcia, Vice Governor Chris Garcia, DNR Central Luzon Region 3, Executive Director Engineer Kate Moreno Jr., DNR Region 3 Head Executive Assistant Glenn Paul Flores, SMCT Bataan Assistant Mall Manager Mark Jorel De Leon, PGN Robatan OIC Rafael De Leon, CTNR Officer Nerissa Mateo, TNM Chairman Ferdinand Herrera at mga kawani ng pamalang palalawigan ng Bataan at unit pamalang lokal ng lungsod ng Balanga. Matatanda na noon auno ng buwan ng Agosto ay isinagawa ang sama-samang paglalagda o Memorandum of Agreement para sa Balanga Mangrove Adoption and Protection Project. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. Maya paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga. Barangay Tanod sa bayan ng Libak, arestado naman dahil sa mga hindi lisensyadong baril. Detalye na balita mula sa 105.1 radyo natin Libak mula kay Jojo Guide. Jo? Sa pinagsanib puwersa ng iba't ibang alagad ng batas sa pangunguna ng Libak Municipal Police Station, isang bypass entrapment operation ang inilunsad ng kapulisan sa mga walang lisensyadong armas o baril at arestado si Efren Medrano, Gardose, 59 years old, may asawa, Barangay Tanod at residente ng Purok Orchids, Barangay Purikay, Libak, Sultan Kudarat. Nakuha sa suspect ang mga sumusunod: 1,000 piso bill na ginamit as bypass money ng may serial number MX032284 at 19 na pirasong 1,000 peso bill as budol money at 1 caliber 45 Caspian with serial number 315624 na may isang magazine na naglalaman ng 7 bala, isang caliber 45 Colt na naglalaman ng 2 bala, 2 .38 revolver na walang serial number, 2 improvised caliber 5.56 revolver na walang serial number, 1 homemade caliber .22, 1 homemade 12 gauge pistol, 1 homemade KG9 9mm pistol na may magazine at isang homemade M79 grenade launcher. Ang suspect at ang mga kumpiskadong mga armas bilang ebidensya ay dinala na sa Libak MPS para sa dokumentasyon at ito ay ipapasa sa CIDG Sultan Kudarat for proper disposition. Ang mga balitang ito ay mula dito sa 105.1 FM Radyo natin Libak. Ako si Jojo Guide, kasama mo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipina. Dagang salamat, Jojo. Samantala, 3 NPA at 44 na supporter naman sumuko sa militar sa Ligaw Albay. Yes, marhay nga aga sa ating mga kababayan dyan po sa Kabikulan. Detalye na balita mula kay Ray Boton Jr. Ray, good morning. Sumuko sa pamalaan ang 3 miyembro ng New People's Army at 45 kasapi ng Underground Mass Organization sa sinagawang Pledge of Commitment at ceremony na pinangunahan ni Uwas Albay Mayor Domingo Escoto Jr. nitong nakaraang Nobyembre 13. Iperepresenta rin sa nasabing programa ang mga isinukong armas ng 3 NPA na kinabibilangan ng 2 M16 rifle, isang caliber 45 at isang .38 revolver.
Mismong ang nasabing mga individual rin ang nanguna sa pagsunog ng bandila ng Communist Terrorist Group upang ipahayag ang kanilang pagtakwil sa kilusan. Ang nasabing aktibidad ay resulta di umano ng malawakang Modified Community Support Program ng mga sundalo, PNP at LGU sa mga komunidad na sakop ng bayan ng Uwas, Libon at Ligao City sa lalawigan ng Albay. Mula sa kaunaunang radyo sa Pilipinas, DZRH, ito si Ray Baton Jr., tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Mabalos Ray, Diyos marhay nga sa mga kababayan natin dyan sa Bicol. Naharang naman ng Bureau of Immigration ang isang babae sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3, dahil sa Peking Certificate of Overseas Employment Certificate. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tancinco, bigo ang babae na hindi na muna tinukoy ang pangalan na makapagpresenta ng OSC o OEC. Kasabay ng paggigiit na patungo ito sa abroad para magtrabaho bilang caregiver. Paliwanag ni Tancinco, ang mga magtatrabaho sa abroad ay kinakailangang magpresenta ng OAC mula sa Department of Migrant Workers. Sinabi ni Tancinco na sa dakong huli, inamin nito na lahat ng mga dokumentong ipinakita niya ay pawang peke. Kabilang ang Commission on Filipino Overseas Guidance and Counseling Program Certificate. Nako, kaya mga illegal recruiter, ingat ho kayo, mga buwisit kayo. Ang dami niyong pinipirwisyo. Happy birthday, Teddy Casino! Lumipad patungong Estados Unidos ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para dumalo sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit. Mananatili sa San Francisco, California ang Pangulong BBM mula November 15 hanggang 17 kung saan gaganapin ang APEC habang nakatakda rin siyang makipagkita sa mga Pilipino sa Los Angeles. Magtutungo rin ang Pangulo sa Honolulu, Hawaii upang kumustahin ang ating mga kababayan doon at bisitahin ang Indo-Pacific Command para magsagawa ng security briefing kaugnay ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Ay magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa North Carolina, sa mga suki natin sa Las Vegas, Nevada, sa mga suki ho natin dyan ho sa Canada, magandang umaga po sa inyo. At sa lahat ng ating mga mandaragata, sa mga sima natin, salamat po, ingat kayo. Binigyan din naman ng mga House Leader ang kahalagahan ng revised implementing rules and regulation ng Maharlika Investment Fund. Ayon kay House Committee on Banks and Financial Intermediaries Chair Erwin Ching, crucial ito sa pagsusulong ng governance framework ng MIF. Sinisiguro rin niya nito na pinalakas ang transparency at accountability para sa progresibong financial environment ng mga stakeholders gayon din ng mga investors. Para naman kay Majority Leader Manix Dalipe, maraming problema ang lumang IRR na naplansya sa revised rules and regulation. Suportado rin ito ang pagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulong BBM na tanggapin o ibasura ang nominadong direktor o presidente para sa Maharlika Corporation. NBI, iniimbestigahan ang pagkakaroon ng Philippine passport ng mga dayuhan na nahuli sa mga POGO operation. Detalye ng balita mula kay Raymond Adpa sa Aris 28. Raymond. Kumikilos na ang National Bureau of Investigation o NBI upang imbestigahan kung paano nagkaroon ng Philippine passport ang mga dayuhan. Sa Senate Plenary Deliberation sa 2024 budget ng Department of Justice, iniulat ng pamuno ng NBI na inatasan na ang kanilang Anti-Fraud Division upang magsagawa ng malalimang investigasyon hinggil dito. Kasunod dito ng pagtatanong ni Senator Nancy Binay bilang chairperson ng Senate Committee on Tourism, hiniling nito sa DOJ na magsumite ng updated report hinggil dito. Ayon kay Senador Juan Edgardo Sani Angara, ang sponsor ng DOJ budget, magsusumite ang NBI ng resulta ng kanilang investigasyon sa Senado sa lalong madaling panahon. Una nang naharang ng mga tao ng Bureau of Immigration ng 10 Chinese nationals na gumamit ng Philippine passports na sinasabing nakuha sa paggamit ng mga lehitimong mga dokumento mula sa Philippine Statistics Authority o PSA. Nakikipag-ugnayan na rin ng NBI, International Operations Division sa Department of Foreign Affairs, kaugnay sa mga dayuhang naharang na may Philippine passports. Para sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga,
Pilipinas. 43 makalipas sa alas 4 ng umaga. Baka kayo ay nag-iisip-isip pa kung anong magandang pangregalo sa inyong mga mahal sa buhay. Lalong-lalo na sa abroad. Aba, huwag na ho kayong gumastos ng pagkalaki-laki. May available pong tangerine chocolate sa Pilipinas. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong po ni Dr. Helen Tan. Ito pong mga magniniyog na dati ho umaasa sa kopra. Ngayon, mga MSMEs na. Meron na ho silang mga sariling negosyo. Nagbibenta na ho sila ng madikalidad na mga cacao beans. O dili kaya nito pong tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. I-check ninyo yung mga available variants ng tangerine chocolate. Mahigit 10 yan na ang ginamit ng mga raw materials ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya pag bumili daw tayo ng tangerine chocolate, sabi ni Governor Helen Tan, tinulungan na ninyo yung mga magsasaka. Tinulungan ho ninyo ang ating mga MSMEs. Tinulungan pa ho ninyong lumago o tumatag ang ekonomiya ng ating bansa. Sabi nga ni Gov. Helen, sino ba namang magmamalasakit sa kapwa Pilipino kundi ang bawat Pilipino? Sana ganun din ho ang gobyerno. Aba, kasama natin si Ginoong Rosendo So ng Grupong Sinag. Kumustahin natin? Magiging maayos ba ang bentahan ng ham ngayong Pasko? Kasendo, magandang umaga ho sa inyo. Kumusta ho magiging presyo ng ham sa ngayong holiday season? Kain dyan, magandang umaga. Ngayon pa lang tumaas na. Yeah. Mas maaga tumaas yung ham, no? Pero so far, marami naman stocks. So wala naman problema. Okay. Sinabi niyong nagmahal versus last year? O ano yung basihan natin ng sinasabing pagtaas ng ham? Yeah. Compare last year, almost the same naman. Okay. Konti lang diferensya. Konti lang diferensya. Teka muna, gaano ba katagal gawin yung ham? Yung iba kasi inaano ng way ahead, mga September, ganon, inaano na yan Curing. Mas maagang piniprepare para pinababad pa yan So, mas matagal na hinahanda. Okay. So, ano dapat ang magiging dapat na presyo lang ng ham? Ano yung range? Kasi mas kabisado nyo, kaya nagpo-produce ng baboy Yeah. Maraming klase kasi Angel. Kaya ang range talaga, sabihin natin na kung per kilo, 380 to 560 ganun. Oo. Dahil yan sa haba ng preparation at saka yung maraming curing na kinakailangan. May pa talaga may brand na. So talagang pinupuntahan. No? So talagang maski mahal, kinukuha naman. Pero ang inyong grupo ba magpo-produce uli ng ham? Di ba meron kayong parang cooperative na... May kasi sa amin, tuloy-tuloy naman na nagpo-produce ng ham. Okay. Nabasa ko nitong nagdaang araw, meron na namang isang foreign supplier na tinitingnan ng Pilipinas. Sabi nila mukhang very conducive market sa kanilang pork produce. Ang Pilipinas, Chile ba yun o Portugal? Chile. Hindi pa tayo kumukuha sa Chile? Meron naman. Siguro baka mag-increase or anything. Wala naman tayong problema yung pagpasok basta yung mga area na walang ASF, wala naman tayong problema. Walang ASF sa Chile? Wala pa naman na balita na reported sa industriya na meron ngayon. Ano ba yung breed na meron sila doon? Mas maganda ba yung breed nila? Kasi hindi sila nadali ng ASF Baka naman mas maganda, palitan natin yung mga breeds dito sa Pilipinas. Kasenda. Yung ASF naman, maski anong breed, matatama. Itong Luzon for the past year, last year, medyo maganda, hindi masyadong tinatamaan. Tapos, itong taon, nag-umpisa na naman, nag-spread. Pero, at least, may
may nag-repopulate, di ba, dito sa Luzon. Kaya kung makita mo, Angel, yung presyo na dating yung Mindanao tsaka Visaya Mindanao sa Luzon na nagdidiferensya ng 20 pesos. No? Kasi dinadala yung baboy from Visaya Mindanao to Luzon. Ngayon, at least yung presyo ng Luzon is almost the same sa Visaya Mindanao. Kasi yung 175 dito sa 175 to 180 dito sa Luzon, doon sa Visaya and Mindanao, almost the same na. No? Ganun din. Dati kasi dito, 200 ang live weight, di ba? So, kung makita, compare natin last year, mas mababa yung presyo ngayon. Luzon price. Bakit ganun? Ang mahal pa rin ng lechon. Di ba? Ang mahal pa rin ng lechon eh. Mas mahal, Angel, talagang triple na yata yung presyo pero kinukunan pa rin. Yun, ano ba yan? Demand driven? Dahil sa demand and supply? Yeah. Dati kasi yung mga backyard, yung mga native, di ba? Daming lililitson din. Nawala yun eh. So, yung regular na nag-produce, maraming nawala, no? Dun sa, lalo yung native na baboy. Local natin. So, magkano lang, sabi nyo nga, demand and supply eh. So, magkano na presyo na? Meron sa amin yung nabibili dati ng mga 7,000, 8,000, 12, 15 na ngayon eh. Ang layo na eh. Diba? Yung 7,000 ngayon, ang liit na, no? Dileche na lang yata. Pero, maliit na lang yung size. Yun ang nakita na sa market. So, ano yan? Tataas pa yan dahil sa pagpasok ng Disyembre? Yeah. Oo. Kung palapis ng December yan, tumataas yung retail price. Maski hindi tumataas yung farm gate, kain siya talagang tumataas ang lechon. Towards December, tumataas yung retail price. Pero wag naman daw sana ang ham. So, sabi ho ninyo, dapat ang average nasa mga 280 hanggang 300 per kilo ang ham. Yeah. 320 sabi 320 to 500 ang more or less na price. Doon dapat mag-range siya. Sige. Anyway, sige, pakitutukan na lang din. Kayo lang naman din inaasahan namin na magpo-produce ng additional supply ho ng karneng baboy at saka ng panglitsyon, ano ha? Kasi baka pag mas maraming supply, mas bumaba ang presyo. Ay, nako. In the meantime, let's bite the bullet. Wala kang magagawa. Demand and supply yan. Thank you, Kasendo. Magandang umaga po. Salamat. Angel, maraming salamat. Maraming salamat. Ayun, wala naman palang ASF sa Chile. So, okay lang daw, at saka kinakailangan din ho talaga natin na magdagdag ng supply. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, happy birthday muna sa aking personal assistant, si Barcy Lacanlale. Si Barcy Lacanlale ay nagdiriwang ng kanyang 8th birthday ngayon. The 7th birthday pala. Hindi ko nasasabihin kung ilan taon. Sa aking assistant, si Barcy Lacanlale. Ang pangalan niyan talaga Rachel. Rachel. Kaya lang ayaw niya tawagin siyang Rachel eh. Barcy, happy birthday. Magpapapansit yan mamaya. Maganda umaga, Pilipinas! Si Vice Ganda at si Ayon Perez wala daw panahon pumatol sa mga nega. Detalye mula kay Morley Alinio. Good morning, Morley. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Well, as in walang pakialam si Vice Ganda sa mga negatibong ipinupukol sa kanila ng mga tao, partikular na kapag pinag-uusapan ang kanilang relasyon ni Ayon Perez. Sinabi ni Vice Ganda, as long as na masaya sila ng kanyang asawa na si Ayon, wala silang dapat ipangamba dahil una't higit sa lahat, buhay nila iyon. Kung may mga taong nagagalit, nagnenega, nambaba sa kanila, deadman na sila ng kanyang asawang si Ayon. Sanay na raw sila. Ang importante, masaya, maligaya, at walang tinatapakang ibang tao. Si Vice Ganda at
ayon Perez. Doon sa mga buzzers nila, magsawa na lang daw sa pagko-comment, sa pagsasalita dahil sa totoo lang, hindi nila ito papatulan dahil masaya sila sa kanilang relasyon. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Morley. 454 Pilipinas! 57 na makalipas ang alas 4 ng umaga, binalaan naman ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos ang mga bagong sangguniang kabataan officials na nagmabalak italagang kaanak bilang SK Secretary o Treasurer. Sa ilalim ng DILG Memorandum 2023-167, sinabi ni Secretary Abalos na bawal magtalaga ng SK official ng kanilang mga kaanak hanggang second civil degree o affinity ng sinumang incumbent elected official. Nagpaalala rin si Secretary Abalos sa mga SK official pumili ng kwalipikadong Secretary at Treasurer sa loob ng 60 araw mula sa kanilang panunungkulan. Dapat niya may educational background ang mga ito, kaugnay ng business administration, accountancy, finance, economics at bookkeeping, at dapat residente din ng kanilang barangay. May mga ganung requirement pala, no ha? Obligado rin ng mga ito na dumalo sa mandatory training na ang SK official upang magkaroon ng sapat na kaalaman sa kanilang mga responsibilidad. Huwag niyong gagayahin tong isang opisyal dyan sa dyan sa isang ahensya ho ng gobyerno, Aba, inireklamo ho ng mga kakilala ho nila, yung mga kasamaan ho nila sa opisina. May mantakin ho ninyo. Isang blacklisted na contractor ang hinire nito bilang consultant. Kaya lang napapansin ho nitong mga nakapaligid dito sa naturang opisyal na ito. Teka muna, bakit tuwing bibiyahe ito sa abroad bit-bit si Pogi? Ay, hindi niya ho kamag-anak yan. Bit-bit niya ho si Pogi sa mga lakad-lakad, ha? Oo, teka. Nagpunta ng Japan. Bit-bit si Pogi. Consultant niya. Ano kaya kinukonsult nito, ha? Baka naman nananawagan ka lagi sa mic, sir, ha? Oo. Yung wireless mic ang ginagamit, ha? Nagpunta ng San Francisco. Bit-bit niya si Pogi. Aba, alam kaya ni Mrs. to. Uy, mahiya ka, ha? Tatlo-tatlo na yung anak mo, idini-display mo pa dyan sa office nyo yung boyfriend mo, ha? Ikaw, ha? Lupit nito, ha? Oo. Pumunta ng pagka nagbibiyahe, bit niya si Randy. Ba't ko naman nalapag sa pangalan, ho? Bira naman kayo. Lumantad ka na lang kung talaga ikaw para hindi ka naman mapagbintang yung may mga itinatago dyan, ha? Ikaw pala isang AC, ang tawag doon, BCDA? BCDA. Ano tawag nga doon? ACDC. Yun. Ikaw pala isang ACDC, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Panukala na bigyan ng patas na otoridad ang mag-asawa sa pamamahala at pag-dispose ng ari-arian, pasado na sa committee level ng Kamara. Detalye ng balita mula kay Manang Milky Riconan, RH12, Manang Milky. Pasado na sa House Committee on Women and Gender Equality ang panukalang batas na magbibigay ng patas na otoridad sa mag-asawa pagdating sa pamamahala at pag-dispose sa kanilang mga ari-arian. Sa pinagtibay na substitute bill, aamyandahan ang ilang probisyon ng Family Code kung saan pumapabor lang sa mister na magdesisyon kapag may sigalot sa conjugal properties. Kapag naisa batas, magiging pantay na ang kapangyarihan ng mister at misis. Ibig din sabihin, hindi pwedeng ibenta ang mga ari-arian na tangi ang mister
lamang ang magpapasya dahil magiging invalid ang deed of sale kung hindi pumabor ang misis. Maging sa ari-arian ng mga menor de edad, ang kapwa mag-asawa ang mamamahala at magpapasya. Bahagi rin ng inaprobahan na bill kapag nag-asawa ang kanilang anak sa edad 18 hanggang 21 years old. Ang mag-asawa ang dapat magbigay ng consent at hindi lamang ang nanay o ang tatay. Sa ilalim kasi ng kasalukuyang batas, isa sa magulang o ang kaya guardian ang pwedeng magbigay ng basbas para mag-asawa ang isang bata kahit menor de edad. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Ngayon lang pala yan. Kala ko dati pa. Kala ko dati na kung may batas niya, kinakailangan pareho kayo nagpapasya, no? Nag-uusap dapat kung lalong-lalo na sa disposal ho ng mga properties. Pero kung kayo ho naman, naghahanap pa lamang ho ng mabibiling properties dito po sa Central Luzon, samantalin natin yung pagkakataon dito po sa alok sa atin ng Westchester Realty. Sa kanilang mga proyekto dyan po sa Sibera Mabalacat, sa Mira at Sibera Bacolor, 20,000 pesos all-in down payment, lipat bahay ka na kaagad after 7 days ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Abay, mantakin ho ninyo dito ho sa township ho ng Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor at sa Mira na napakalapit lamang po sa Clark International Airport. Hindi mo na kinakailangan lumayo pa kung ito'y pupunta ng palengke, pupunta ng munisipyo, mga grocery o kaya ng eskwelahan o ng simbahan. Nasa loob ho mismo ho ng township pa. Kulang na lang ang ospital eh. Ayan, At ano pang iniintay ho ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Tumawag na po sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. At kung ngayon ho kayo bibili ho ng bahay dyan po sa Sibera Bacolor, Sibera Balacat at saka sa Samira at saka sa Sibera Prestige, may chance pa kayong manalo ng brand new car at iba pang exciting prizes. Kaya ano pang iniintay ho ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay. Tawag na 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Magandang umaga, Pilipinas! Lalakas pa kaya yung LPA na minomonitor ng Pag-asa? Alamin natin kay Kaobet Badrina. Kaobet, magandang umaga. Magandang umaga po, Sir Angel. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon. Hindi pa rin tinalis yung posibilidad na muling lalakas yung low pressure area at magiging isang bagyo, pero possible after mga 1 or 2 days, no? So patuloy pa rin siya i-monitor. Malaki pa rin yung chance niya na papasok din ng Philippine Area of Responsibility. Although sa ngayon ang nakaka-apekto ngayon sa ating bansa yung shear line, magdalawa ng mga pag-ulan sa Bicol Region, ilang bahagi ng Eastern Visayas, gayon din sa Quezon at Aurora Provinces, at gayon din sa ilang bahagi ng Calabarzon, sa Mindoro Provinces, Romblon, Marinduque. Dito sa Kamaynilan, posibleng medyo maulap yung kalangitan sa araw na ito, dahil nga halos nakaka-apekto din itong shear line. Samantala naman, patuloy pa rin ang pag-iral ng amihan, magdadala ng mahihinang pag-ulan sa Cagayan Valley at sa Cordillera, habang mga isolated light rains naman ang mararanasan sa Ilocos Region, habang sa nalalabing bahagi nating bansa sa Palawan, sa Visayas at Mindanao, mga thunderstorms pa rin ang maaring maranasan sa hapon hanggang sa gabi. Sir Angel, may nakataas pa rin tayong gale warning sa mga baybayin ng Hilagang Luzon, gayon din sa baybayin ng Silangang Luzon at Visayas. Delikado pa rin maglayag yung mga maliliit na sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka sa bahagi ito ng ating bansa. Dahil inaasahan nga natin magiging maalon pa rin na dulot po ito ng amihan. No? At inaasahan natin sa mga sunod na araw posibleng lumakas pa rin itong hanging amihan. Kaya actually isa dito sa mga dahilan kung bakit nahihirapang mag-consolidate yung bagyo na nasa, or yung low pressure area na nasa may silangan ng Mindanao. May 1,200 kilometers east ng northeastern Mindanao. Sir Angel? Salamat, Kaobet. So, in 2 days pa, no, more or less ang ating minomonitor bago lumabas tong LPA. Or bago po pumasok, sir. Bago pumasok? Oho, nasa labas pa siya. Nasa labas so, pa. In the next 2 days, posible yung ating assessment natin within the day, maliit yung chance na maging bagyo, pero po by Thursday or Friday, nandun pa rin yung chance niya. Kasi kumikiso ito pa silangan, pakanluran rather, sorry. Kanyang westward po yung movement niya. Kaya po actually, this coming Thursday or Friday, baka medyo maulan pa rin, kasama na rin po yung bahagi ng Caraga. Naglabas po tayo ng weather advisory kagabi. Sa mga kababayan natin sa Caraga at Eastern Visayas, possible medyo maulan.
this coming Friday or weekend kasi po may epekto nga, lalapit po itong low pressure area. So maaaring magdala siya ng pag-ulan. Kaobet, maraming salamat ha. So ingat ho sa ating mga kababayan. Ingat din ho kayo dyan sa Pag-asa. Thank you. Salamat po. Sa mga taga-Pag-asa, huwag kalimutan, uminom lagi ng vitamin C dahil pag pumasok ho ang bagyo, sa mga itong minomonitor na sama ng panahon, ala na namang tulugan. Maganda umaga, Pilipinas! At baka yun po ay may mga importanteng lakad, huwag hunin yung kalimutan din, magbaon ng family alcohol, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo, dalawang formulation ng family alcohol. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yun yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Sa iba pang mga balita, Pangulong BBM sasaksihan ng paglagda ng mga kasunduang nabuo sa nakaraang biyahe nito sa US. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Magiging abala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sidelines ng APEC Summit sa Estados Unidos. Sa kanyang departure statement, binanggit ng Pangulo na sasaksihan niya ang paglagda sa government-to-government, public-private at business agreements. Ayon sa Pangulo, sakop ng mga kasunduang ito ang may kinalaman sa nuclear energy, artificial intelligence para suportahan ang weather forecasting, health sciences, partikular sa cancer research, diagnosis, treatment and prevention, pharmaceutical manufacturing at satellite connectivity. Ang mga ito anya ay sumailalim sa negosasyon sa mga nakalipas na buwan pagkatapos ng kanyang nakaraang biyahe sa Washington. Muli ring makikipagpulong si Pangulong Marcos sa American business leaders para lalo pang isulong ang kalakalan at pamumuhunan sa Pilipinas. Kasama ni PBBM sa US trip ang kanyang economic team at high-profile business delegation. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Let. Ang dami palang gagawin ho ng presidente sa Amerika, no? Kaya dapat maganda lagi ang gising nito. Magandang mood. Para ho maganda ang inyong tulog, maganda inyong gising, mag-Ultabayo. Huwag niyong kalimutan, ha? Meron na hong kauna-unahang food supplement na nagtataglay po ng postbiotic dito po sa Pilipinas, yung pong Ultabayo. Kasi nga naman, nahirap ho talaga sa mga pag-aaral ho. Lumalabas ng sleep deficiency, yung puyat at saka stress, ang dahilan ng iba't ibang mga sakit, halimbawa ng problema sa puso, hypertension, diabetes, stroke, obesity, poor sexual performance at depression. Kaya para malabanan natin to, dapat meron ho tayong sapat na tulog. Magandang tulog para magandang gising. Ayan, subukan ho nyo itong postbiotic. Ang postbiotic po, ang kauna-una ay isa pong technology na dinevelop, inaral ho ng mga dalubhasa sa Japan para ho ma-activate ang ating immune system pag pumasok na ito sa ating katawan at bigyan ho tayo, gabayan ho yung ating brain para magkaroon tayo ng magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog natin, magandang gising. Rekomendado po ito ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Pwede ho kayong umorder nito sa Lazada, Shopee o TikTok. Para ho sa inyong mga katarungan, may mga nakastambay pong medical experts sa 0917-110-6580. Ulitin natin, 0917-110-6580. Baka may mga katanungan ho kayo, lalong-lalo ng mga senior citizen na cannot do anymore. Magtanong ho kayo sa mga experts dyan. Ang Ultabayo ay available din po dyan sa Zamboanga City, sa John's Pharmacy, sa San Pedro Laguna naman, sa Pasmed Pharmacy, at dito ho sa Metro Manila, nako, malapit-lapit na sa pangunahing botika. Isa Cansado, may nakastore pang embryo para daw magka-baby uli. Ba, talaga? Dami na gumagaya nito. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Good morning, Gorgie. Sobrang masaya ang mag-asawang Isa Calzado at Ben Wintle sa anak nilang si Dea Amihan. Normal ang pagbubuntis ni Isa sa kanilang anak pagkatapos niyang magpastor ng embryo. Ngayon ay nandyan pa ng embryo na sinasabi ni Isa at pwede pa yun ipagbuntis ni Isa, di kaya idaan sa surrogacy. Pero ang sabi ng aktres, dyan lang daw muna. Naniniwala pa rin daw siyang kahit idadaan ito sa siyensya, ang Panginoon pa rin daw ang masusunod kung mabubuntis pa siya uli. Ayaw na lang daw niyang
magpa-pressure. Basta nandyan lang daw ito. Pakinggan natin ang pahayag ni Iza Calzado. It's so hard to discuss very personal things, especially when it is honestly beyond your control. Because even if it is science, it is still, in my opinion, the grace of God at work. Because if it is for you, it is for you. If it is not for you, so parang ayoko lang ng added layer, if you don't mind, na parang to discuss pa. So, please pray for us and with us. Yun na lang po, Giling. Yan ang pahayag ni Iza Calzado. 9 months pa lang ang panganay na anak na Iza at Ben at sobrang happy na raw sila dahil napakamasayahin daw na bata. Nakikita raw niyang magkaka-interes itong pasukin ng pag-aartista. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Luna, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. Magandang umaga, Pilipinas! Ang chairman naman ng Manila Economic Cooperation Office ng Pilipinas at ng Taiwan, si Chairman Bembot Belio, kasama ho natin. Nasa US ho siya ngayon. Chairman Sek, magandang may buntag din mo, Sek. Chairman? Ay, naku, naglulo. Chairman? Wala. Try mo nga uli, ano to, para makausap po natin siya at naglulo ko yung... Naku, nandiyan na sa Amerika, di ba? Nasaan siya? Sa New York? Cubao. At ano ninyo? May tatanong lang ho tayo. Kasama siya sa Philippine delegation? Anyway, mamaya may tanong natin, ha? Mahaharap naman sa kasong frustrated murder at paglamag sa election campaign ng isang estudyante dahil sa pamamaril ng kapwa estudyante sa Tuguegarao City. Ayon kay Police Captain Ana Marie Anog, Information Officer ng Tuguegarao Police, ang suspect na si Christian Rafael Ramos, third-year medical technology student ng St. Paul University, Philippines, ay sinuko ng kanyang mga magulang kasama ang getaway vehicle na na-recover sa Barangay Gosin Norte. Nakita rin sa sasakyan ng suspect ang mga bala at magazine na may 3 pang bala. Ang biktima na si Althea Vivian Mendoza, residente ng Ilagan City, Isabela, isa ring third-year medical technology student ay binaril ng suspect sa parking lot ng nasabing paaralan. Narinig ng security guard at library staff ng eskwelahan ang paghingi ng tulong ng biktima mula sa nakaparadang sasakyan. Agad tinungo ng maitong lugar at nakita nga ang biktima at ang suspect na nag-aaway sa loob ng sasakyan. Labamas ng sasakyan si Mendoza habang tinutukan ni Ramos ng baril ang gwardiya at library staff. Kaya napatakbo din ang mga ito palayo. Nasaksihan ng dalawa ang pagbaril ni Ramos kay Mendoza na agad din tumakas gamit ng sasakyan matapos ang naturang pamamaril. Agad namang sinugod si Mendoza sa Cagayan United Medical Doctors Hospital at sa ngayon ay nasa maayos ng kondisyon. Okay na si Secretary Bebot. Sec, good morning. Ala nga eh. Pinapyasan ng Senado ang panukalang 256 million pesos na confidential fund ng Office of the Secretary ng Department of Justice para sa susunod na taon. Ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, binawasan ng Senate Finance Committee sa ang secret funds ng tanggapan ng kalihim, ginawa na lamang itong 168 million pesos. Mababa ito kumpara sa 526 million pesos na confidential fund na tinanggap ng Office of the Justice Secretary ngayong taon. Sa ilalim ng 2024 National Expenditure Program, 35.45 billion pesos ang panukalang budget para naman sa buong Department of Justice. Ang DOJ din kasi ang siyang bossing ng mga piskal, kinakailangan talaga natin punduhan ho yung justice system ho natin, ha. Samantala, eto magandang development ito, ha. Natatandaan ho ninyo yung ibinalita natin sa inyo tungkol ho sa construction ho ng Zamboanga City Circumferential Road na hindi pa man lubos na napapakinabangan. Dinaanan lang yata ng 3 gulong na bisikleta, abay nagkawindang-windang na. RHTV, pakita nga natin, ha. Alam ho ninyo itong ganitong klase ng mga proyekto, dapat talagang binubusisi ho ng ombudsman. Pero parang tahimik pa ho ang ombudsman dito. Sino bang pwedeng managot dito? Ngayon mo, kung ikaw ho'y taxpayer at nakikita mo ganyan yung daan, mistulang ang pau,
Tatlong kalabaw lang yata dumaan dito, nagkabitak-bitak na eh. Ayan. Ha? National Road po yan. Yan po ay gawa ho ng mga magagaling ho dito sa Pilipinas sa road construction. Mukhang nagkulang po ng nagkulang ho ng, sabi nila, hindi daw talaga nilalagyan niya ng bakal eh. Sloppy, hindi mo lalagyan ng bakal. Islappy ka. Diba? Eto ngayon, nakatanggap po tayo ng reklamo mula po sa isang nagpapakilalang engineer Roland Villar. At humihingi ng tulong dito po kay Chairman Delpin Lorenzana ng Bases and Conversion Development Authority dahil po dito sa isang proyekto dyan po sa Clark. Ang nanalo daw ho dito ay bidder na denied ang presyo ng 33%. 33% ang dive niya doon sa isang proyekto, 8 kilometers 4 lane na daan ito. Ang problema ho, okay naman siguro na mag-dive, maganda naman. Kaya lang, paano mo i-deliver yung kung 33%? May tax pa, may ano pa. Siyempre, di ba? Paano si Kong? Paano si Mayor? Di ba? 33% denied. So, paano mo i-deliver yung project? Pulpul ho yung mga gumawa ng ABC? Paano nung projection, kung magkano yun? Kayang-kaya mong ipababa. Ang kaganda, okay na sana kung talaga makakamura. Kaya lang kung matutulad ho nito, ang isang proyekto dito po sa, napapanood ho ninyo, malaampaw ho yung proyekto. Teka muna, Chairman Lorenzana. Baka naman may mga hokus-pokus ho dito. Eto pang malungkot. Yung pong nanalong kontraktor, meron ho palang existing complaint na rin. Dahil yung kanyang yung isang project niya, walang sa base yung project. Bakit ito nanalo? So, kini-question nung ilan ho sa mga na-disqualify na mga bidder, dapat daw naka-DQ din itong lokong ito eh. Yung mga nag-bid para dyan sa New Clark City Connecting Road 2. Teka muna. Bakit ba kabago-bago sana nitong si pangalan mo ang President at CEO ngayon ng BCDA ay itong si Engineer Joshua Bingkang. Ito ba yung dating paymaster? Si paymaster. From paymaster to president, Yes, ayun, Ayan. Meron ho rin reklamo. Hindi ang sabi ho nitong mga nagdumudulog isa lamang daw ho siya. Unang-una, ito pong Positive Builders. Positive pa man din ang pangalan, Ito daw pong Positive Builders and Trading non-compliant din. Kaya lang hindi sila nag-raise ng issue dahil alam ho nila isa-subject ito sa bid qualification and post-qualification. Kaya lang nagulat na lang sila ba't nag-proceed ho yung bidding process ng walang verification na ginagawa. Kitang-kita daw ho sa mga ginawa nitong project dispalinghado. Kaya sumulat na ho sila kay Chairman Delpin Lorenzana ng BCDA para matingnan ito. Ikaw naman, Mr. Bingkang, binibigyan ka na nga ng pagkakataong i-redeem yung sarili mo sa mga kapalpakan mo nung nagdaang administrasyon. Bagsik nito, Mantakin mo ninyo nung nagdaang administrasyon, smiling na ito. Ngayon, hindi lang smiling, greening na, Greening, hindi greeding. Ano ka naman? Greening. Yung bang ang tawa hanggang tenga? Maganda umaga, Pilipinas! Maldita ka Oras mo na sa buong kapuluan. 21 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Champion! Sa Saipan, Northern Marianas Island, magandang umaga ho sa mga Pilipino dyan at magandang umaga ho sa mga magalang, mga taga-Magalang, Pampanga. Maya pa bakikayungan sa ating pong mga kababayan dyan po sa Pampanga. Magandang umaga din sa mga taga-Buwak, Marinduque, nakatutok sa radyo natin, Buwak ka. Maganda umaga, Pilipinas! Balik 1,000 ang ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! Ano ba yun? Parang tunog ng cobra. Shhh, shhh.
Umiihi. Ang talas na ihi naman. Hindi ko alam. Alapang clue na ibinibigay sa atin. Ang inyo pong mga sagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Ang tamang format po ng pagte-text para ho sa inyong chance na manalo ng 1,000 piso ngayong araw na ito. Pag hindi nahulaan, 2,000 na yan bukas. Empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. 1 beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Mayor Villarica, Mayor Henry Villarica, nakikiusap po itong mga residente ho ng U. Soriano Street, Barangay Libtong, May Kawayan City, Bulacan. Pakitingnan nyo nga po yung pong pabrika ho na naglalabas daw po ng nakakasulasok na amoy. Siguro naman hindi nyo gugustuhin na mauna pa sa inyo ang taga-DNR, ano ha, na mag-imbestiga ho dito, Mayor Henry Villarica, ano ha. And pag ang worry ho nila, baka daw ho magdulot ng sunog itong furniture ER modular na pag-aari ng mag-asawang Lacerna. Ito ho may permit. Paano ho nakapagpatayo ng isang pabrika na may potential magkaroon ng sunog sa isang residential area? Magkano? Magkano bang production nila doon? Hindi ko sinasabi magkano lagay kay Kapitan, di ba? Hindi, pero Kap, tingnan ho ninyo ito. Nagrereklamo sa inyo yung mga residente. Gusto nyo ba silang madedo doon eh? Diba? Ang takot na ho kasi nila, baka malitsyon ho sila ng buhay. Dahil yung sunog ho na nangyari, di kalayuan doon ho sa kanilang lugar, 2 araw bago po naapula dahil nga po sa sangkaterba ang nakaimbak na mga chemical. Maganda umaga, Pilipinas! Ayun, bakit daw yung isang kongresista ng Pampanga, ang mga project niya rin naman ay puro palpak? Inireklamo ng isang ABC president sa Mexico, Pampanga. Siya na ang kongresista, siya pa ang kontraktor. Ma'am Lourdes, sino ba yan? Parang hindi ko kilala, ha? Malabon City Health na Department may alok na financial assistance na tig 10,000 piso sa mga na-diagnose na may reproductive health condition. Ang detalye na balita mula kay Edwin Duque. Ba, laki nito ha, 10,000 pesos ha. RH23 Edwin. Buntag ko ako yung jail. Sa pangunguna ng City Health Department, ang pamalalusod ng Malabon ay nagdasad ngayon ng tulong pinansyal para doon sa mga pasyente na may mga reproductive health condition o concerns at disorders gaya ng reproductive tract inspection. Ito yung RTS, HID at HIDS at iba pang mga sexual transmittable infection, breast malignancies at mga gynecological illness at disorders para naman doon sa mga babae at lalaki. Ang bawat beneficiaryo ng programa mo ito ay makakatanggap ng tig 10,000 piso. Kung saan ay bukas lamang ito para doon sa mga hindi pa nakakuha ng tulong pinansyal noong nakaraang Abril. Para naman doon sa mga nais makakuha o maka-avail, dapat meron silang dokumentong dapat ipasa upang mapabilang doon sa mga programa. Dapat meron silang isang valid certificate o valid ID at certificate, barangay indigency o indigency. Ayan, indigency at medical abstract. Yung kailangan nila ng indigency certificate galing sa DSWD. Certificate. Yung okay. Yan. At maaaring magpasa Kuya Angel ng requirements naman hanggang November 17, 2023 sa mga opisina ng City Health Department at matatagpuan ito sa 8th floor ng Malabon na City Hall. Antayin lamang mo ng tawag para doon sa mga schedule ng payout ng financial assistance kung ikaw ay magiging kwalipikado. Para naman sa iba pang mga katanungan ukol na sa programa ay magipag-ugnayan sa City Health Department sa numero 8281-4999 o local 1801. Ayan, doon sa mga na problema kung paano magkaroon ng solusyon o pera para doon sa kanilang kartaman, ay ito na umano yung kanilang pagkakataon. Ayan, diyan mula pa rin dito sa Malabon, ako pa rin si RH23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa magbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Maganda umaga,
Pilipinas. Pero kung gusto ninyo ng masarap na immune booster, dark chocolate. Ayan, ha? Ang sabi nga po ni Dr. Helenton, nasubok na matagal na ang dark chocolate. Ang tsokolate, ginamit ho noong 1700s para lunasan po ang smallpox dahil mga panahon ngayon, wala pa namang antibiotic, Pero ginamit nila ang dark chocolate na pang-boost ng immune system ng mga kabataang nadali ho ng smallpox. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Hindi lamang po dark chocolate ang available dyan. May mahigit 10 variants na available ang tangerine chocolate. At ang mga ginamit na mga raw material ay mga produkto din ho ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helenton, ito pong mga magniniyog na dati umaasa sa kopra, nagkaroon ng access sa magagandang planting material ng kakao galing Davao at yung pong itinanim ho nila sa ilalim po ng mga nyugan. Available po yan sa 0919-095-5935 para ho doon sa mga gusto pang umorder. Ang tangerine o dili kayo sa tangerine chocolate. Yan tangerine-chocolate.ph. Diyan po kayo po pwedeng mag-ring, magpaabot ng inyong mensahe, mga inquiry ho ninyo tungkol sa tangerine chocolate. Ulitin natin 0919-095-5935 o dili sa tangerine-chocolate.ph. Ang sabi nga ho ni Dr. Helenton, sino ba naman tatangkilik sa produkto ng Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Mahalin natin, tangkilikin natin ang gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! Hindi kailangan ng dating Pangulong Digong na mag-react sa paglaya ni dating Senator Leila de Lima. Ayon kay dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque, walang pakialam dito ang dating Pangulo. Simula't sumala pa lamang at hindi ito nagkaso sa masugid niyang kritiko. Sinabi ni Roque na kung may dapat papanagutin sa pagpapakulong kay de Lima, yun yung mga testigong nagdiin sa kanya at mga nagsinungaling sa korte. Umaasa naman si dating Senador Leila na patatawarin ng Diyos si Mayor Digong matapos siyang makalaya pansamantala makalipas ang halos 7 taong pagkakakulong. Dapat naman may paglagyan ng mga namuwersa sa mga testigo para idiin si dating Senador Leila de Lima sa illegal drug trade. Ayon kay dating Senate President Franklin Drilon, dapat may managot sa halos 7 taong pagdurusa ni de Lima sa kulungan dahil sa gawa-gawang kaso. Partikular na tinukoy ang dating Justice Secretary na si Vitaliano Aguirre para sa crime of subordination of perjury. Atay sa testimonya ni dating Bucor Chief Propel Ragos, sinabi ni Drilon na pinilit lamang ni Aguirre si Ragos na pirmahan ang pre-written affidavits laban naman kay de Lima. Inaasahang tataas ng 15% ang dami ng mga sasakyan sa Metro Manila ngayong holiday season. Ayon kay MMDA Task Force Special Operations Chief Bong Nobrija, ito ang pangunahing dahilan kung bakit sila nag-adjust ng mall hours. Sinabi ni Nobrija na sa pamamagitan nito, mas madaling ayusin ang buhos ng mga sasakyan sa mga lansangan. Epektibo Nobyembre 13, alas 11 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi, ang pagbubukas ng maraming mall sa Kalakang, Maynila hanggang Enero 8 ng susunod na taon. Maganda umaga, Pilipinas! 33 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ang balitang impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! O yun, sa mga taga-Caraga, ingat daw kayo. Sabi kanina ng Pag-asa, magiging maulan sa mga susunod na araw. Dala nga po ng shear line. Ang tinutukoy ho pala nila yung mga proyekto nitong si Congressman Dong Gonzales dyan sa Pampanga. Ay talaga ho, makapal ho mukha niyan. Noong panahon ni dating Pangulong GMA, sip-sip pa. Pumalit ang administrasyon ni Pangulong Digong, sip-sip pa. Ngayon na naman, nakasip-sip na naman. Bilib ako dyan, oo. Hindi ho yan sip-sip, tawag ho dyan vacuum. Mahigit naman 500 motorista ang natikitan sa unang araw pa lamang ng pagpapatupad ng mas malaking multa sa mga pumapasok sa EDSA Bus Carousel. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chair Don Artes, kabilang nga sa mga nahuli 2 tauhan mismo ng MMDA na pinatawan ng show cause order para hindi natularan pa ng ibang empleyado. Muli ding nanawagan si Artes na tanggalin ang suspension ng no contact apprehension policy. Ginitang opisyal na hindi nila kayang bantayan 24/7 ang mano-mano ang lahat ng kalsada sa kanilang jurisdiksyon kaya't kinakailangan talaga ang teknolohiya.
nga lang naging dahilan din ho kasi ito ng maraming kotong Okay na. Samantala, teka muna, antabayanan po ninyo si Sherwin Alparo ha, mamimigay ng pera dito sa Barangay Rivera sa San Juan City. Sa iba pang mga balita, handang makipag-usap ang kumpanyang All Card Incorporated sa mga nagrereklamo kaugnay ng irregularidad sa bidding ng driver's license card ng Land Transportation Office. Ipinaliwanag ni Attorney Karen Jimeno, abogado ng All Card, na nais nilang bigyang linaw ang issue at malinis din ang kanilang reputasyon. Ayon kay Jimeno, hindi nabigyan ng pagkakataon ng All Card na makapagpaliwanag sa issue ng delay sa kontrata at mas manibura ng isang bidder na mas mahal. Ginit pa ni Jimeno na 42 million pesos na mas mura ang bid ng All Card Incorporated kaya't palaisipan kung bakit hindi sinunod ang proseso ng bidding. Una nang mapila si LTO Chief Vigor Mendoza sa All Card na iatras ng kaso para sa milyon-milyong kapakanan ng milyon-milyong Pilipino na apektado ng shortage ng license card. Una, iisip din namin yung kapakanan ng mga Pilipino. Kaya nung nagkausap ko rin yung All Card, sabi nila, okay naman saan mag-compromise. Siyempre, iisip din namin yung mga Pilipino na ayaw natin na ganito, di ba? Na nakatenga yung pag-imprinta. So, I think pag kailangan nilang pag-usapan yan, sa ngayon kasi ongoing yung kaso doon sa mismong petition for certiorari. Kasi yun naman yung main na kaso na kung meron bang grave abuse of discretion o yung pagkakamali nga yung DOTR at LTO, yung procuring entity. Para dun sa practical na solusyon, willing naman kami, pati yung All Card, na makipag-usap. Ayun. Oo, willing makipag-usap. Pero ito Secretary Delpin Lorenzana, ang Chairman ng Bases and Conversion Development Authority. Pakisili po niyo itong reklamo doon ho sa pinapanalong bidder ng grupo po ni Joshua Bingkang, yung President at CEO ng BCDA. Ito daw pong nanalong bidder na 2 billion pala ang worth ng project. Notorious na daming reklamo dito. Palpak pa nga daw yung mga ongoing project. Pero tinanggap sige, kukuha tayo ng dagdag ng mga impormasyon. Nakakalungkot ito dahil mantakin ho nyo, denied ng ganung pagkalaki-laki para lamang ma-corner yung pong project. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, nako, kayo ba pagod na pagod sa maghapon? Kagising ho ninyo, pagod na rin ho kaagad kayo. Aba, kinakailangan ho ninyo ng dagdag na energy. Para pagharap ho ninyo ng salamin, ang pogi nyo, hindi yung wala kang glow. Dami nyo pang tigyawat. Ayon sa pag-aaral, ang sleep deficiency o puyat stress, ang dahilan kung bakit nagkakaroon nga po ng sakit sa puso, hypertension, diabetes, stroke, obesity, may poor sexual performance pa at may depression na nararanasan ang mga kababayan natin. Dala daw po yan ang kakulangan ng tulog. At hindi lang basta tulog, dapat magandang tulog para magandang gising. Subukan ho ninyo. Alalayan ho kayo ng kauna-unahang postbiotic food supplement sa Pilipinas, ang Ultabayo. Ang Ultabayo po ay rehistrado dyan po sa Food and Drug Administration at rekomendado ng mga doktor. Ang ginagawa ho nito, pagpasok ko sa katawan, ina-activate po yung commander ng ating immune system para malabanan ang masakit at mga infeksyon. Nakatutulong para magkaroon ng magandang tulog at sapat na lakas sa kinabukasan. Ang postbiotic po mga dead microorganism, hindi katulad ng probiotic at saka prebiotic na live microorganism ang taglay. Ito ho, hindi, patay. Kaya kahit anywhere, anytime, pwede ho ninyong inumin o bitbitin. Available po ito sa Lazada, Shopee at TikTok para ho sa mga katanungan, lalong-lalo na sa mga nananamlay ng hinaharap. May mga expert ho tayo nag-aantay sa inyo sa 0917-110-6580. Sa panahon ng pagbabago ng buhay, stressful na buhay at panahon, kinakailangan natin ng sapat na tulog at ng sapat na kaagapay. Nandyan po ang Ultabayo. Malapit-lapit na mabili sa mga pangunahing butika sa Metro Manila. Bakit ayaw? Ulitin natin. Ayaw, sandali try natin ulit. Take 2. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sherwin Alparo, where na you? 5:44. Yes, magandang umaga, Kuya Angelo. Dahil ang Diesel Age Malakas Promo ay nandito ngayon sa Barangay Rivera sa San Juan City. At tignan mo naman, napakaganda ng wala pang bukang liwayway. Dahil may konti pang dilim, pero maya-maya lalabas yung haring araw. Pero dito sa Malis Food House, yan napakasarap. Paborito mo. Kung gusto ko makita mo talaga to Napaghahalata ka talaga, Sherwin. Kaaga mo naman. Maaga pa lang. Bukas lang yung kawan. Yan dito sa Mali sa Food House. At malakas din na nakikinig sa radyo. Sa radyo, ayan kanyang radyo. Dito yan sa Lugawan, sa Mali, sa Food House. Magandang umaga po. Asan po si ate? Bakit si ate hinahanap mo? Uy, pumasok ka na kusina na yan Tubig po, tulo na tulo, sayang. Teka muna, ba't pumasok ka ng kusina? Magagalit siya si Henry Uri niyan. Sabi ni Henry dapat, huwag ka sa kusina, uy. Nagsuklay. Nagsuklay si ate. Nagsuklay. Malakas ba radyo? Pakita ko muna sa lugaw. Parang lugaw ni may binauhan lang yan. Ang sarap. Anong sahog? Marami. May puso, may naman loob, may isaw, merong itlog, may goto. Ayan, eto na talaga siya. Ayan. Uy, si nanay. Anong pangalan? Nay. Good morning po. Anong pangalan ni nanay? Tristy. Ayan, oo. Matagi kayo nakatune in sa Disari habang kayo nagluluto. Opo. Nay. Kanina. Natutuwa. Alam mo, natutuwa siya, didinig na yung sarili niya sa radyo. Nay, bakit kanina nung hindi pa kayo ni-interview, wala kayong make-up? Lagi kami nakikinig sa inyo. Thank you, Nay. Love you. Kumusta na ho kayo? Ay, Nay, teka muna. Ba't kanina hindi pa kayo ni-interview, wala kayong make-up? Ngayon na meron na kayong eyeshadow. Eyeshadow? Oo, nag-makeup. Nag-makeup. Hindi po. Hindi pa ba-makeup yan? Pumasok sa kwarto, naglagay ng eyeshadow. Tapos naglagay ng face mask. Bakit ho kayo nag-aabang tuwing umaga sa DCRH? Para yung mga may balita. Nakakatuwa kasi ang daming mga bali-balita. Maraming bali-balita. Ayan, siya, sige. Ang dami mo raw kasi pinapahulaan sa umaga, kaya nakasutok siya. Hindi naman na mahulaan niya. Ito lang daw yung sa pagkagising mo, mag-iisip ka kagad kasi may pinahuhulaan. Siya, sige, bigay mo na yung 1,000 ni nanay. Sino paborito mong announcer sa umaga, nanay? Si Angelo Palmones. Si Angelo Palmones, bigyan ng 1,000 pesos yan! Thank you po. Ayan. Maraming salamat. Thank you, Nay. Tutok lang lagi dito sa DCRH. Naku, at palaging tumutok sa Deezer H. Baka kailangan susunod na winner natin ang 1,000 pesos sa Deezer H Malakas Promo. RS number 6, Sherwin Batal. Sherwin. Yes, Angel. Magkano daw yung lugaw ni nanay? Ilang balot gusto mo? Magpapabalot na ako rito. Alam ko na. Kasi paborito kong lugaw. Magkano lugaw ni nanay? 30 lang. 30. Uy! Nay, paano kayo tumutubo? Paano kayo 30 ngayon. Pag-plain lang po. 20. 20. Pag senior pa. Uy! 20 pesos na lang magsisenior card ka pa tsaka PWD, wag na. Maawa naman kayo sa negosyo. At ba't hindi, Angelo, pag senior daw, libre. Kaya naman pala sa amin ng tao sa labas sa gabang na naglugaw. Nay, may PWD po ako, Nay. Para kayo na susunod yung isa natin. Pambili ng lugaw tuloy. Pag kayo nakatune in sa Deezer H, baka kayo naman susunod naman namin ng 1,000 pesos sa Deezer H Malakas Promo. RS number 6, Sherwin Batal, para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayong Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang inyong radyo at baka kayo na ang matyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang
1,000 pesos. Sa DZRH Malacash promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga kay Direk Coral Losalia ng TV5. Sa ating mga kapatid dyan sa newsroom ho ng TV5. Magandang umaga ho sa inyo. Nagutom kayo doon sa lugaw, ha? At magandang umaga din sa mga taga Net 25. Kumusta na ho kay Direk A. Katabwi? Ha? Kumusta na ho kayo, ha? At sa lahat ng mga kababayan ho natin na nakatutog ho sa DZRH at sa RHTV. Good morning! How are you today? Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa mga taga Saskatchewan, Canada, magandang umaga. At sa mga nakatutok sa atin sa New Zealand, sa Taipei, Taiwan, magandang umaga din kay Mayor Seni Mendoza. Uy, Mayor Seni, hindi pa pala naayos yung retaining wall dyan sa likod nyo. Yung creek po, yung tubig ko sa lawa, pumapasok na, no, ha? Attention, DPWH, pakitugunan naman ho itong pakiusap ho ng mga taga-Talisay, dyan po sa Batangas. Dahil nasira, sunod-sunod ang mga pagbaha at malakas ang mga pag-ulan. Nadali ho yung kanilang mga retaining wall. Mga batang tinamaan naman ng foot and mouth disease sa QC, umabot na ng halos 600. Ayon po sa Quezon City Health Department, detalye mo na kay Bal Gonzalez sa RH5. Bal. Good morning, Kuya Angel. Nasa kabuang 572 na ang bilang ng mga tinatamaan ng sakit na hand, foot and mouth disease o HFMD sa lungsod ng Quezon. Ito ay batay sa record ng Quezon City Epidemiology and Disease Surveillance Unit mula January 1 hanggang November 4 ngayong taon. Sa District 5 ang nakapagtala ng 100 kaso ng nabanggit na sakit. Dahil dito hinihikayat ng SESU ang publiko na kaagad mag-report o magtungo sa pinakamalapit na health center kung ang inyong anak ay nakakaranas ng mga sintomas ng HFMD. Kabilang sa sintomas ng viral infection na ito ay lagnat, sipon, rashes o blister sa kamay, paa, puwitan at palibot ng bunganga o bibig at pagkawala ng gana. Babala ng City Health Department, nakakahawang sakit na ito na ang record ng tinatamaan sa lungsod ay mula 0 age hanggang 12 taon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Bal Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Bal. Hindi, pero kahit mga adult, tinatamaan pa rin ho ng hand, foot, and mouth disease. Ang kati pa naman yan. At saka highly transmittable. Nakakahawa. Kaya dapat pagka nadali ka niyan, mag-isolate ka na, ha? 4,000 mag-aral, mga TODA members at barangay health workers nakatanggap ng ayuda mula sa DSWD sa Marikina. Detalye ng balita mula kay Edniel Paron sa RH52. Edniel, good morning. Morning, Kuya Angel. Umabot nga sa 4,000 residenteng binubuo ay iba't ibang sectoral group sa Marikina City ang nakatanggap ng panibagong wave ng ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development. Sa pamuno ni Mayor Marcy Chidoro, tinanggap ang 2,000 miyembro ng TODA at barangay health workers ng syudad ang tig 3,000 pisong cash mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ng DSWD. Maliban dito, tumanggap din ng ayuda ang may 2,000 residente o estudyante naman ang Marikina Polytechnic College sa ilalim ng parehong AICS program ng kagawaran. Pero sa tulong ng buting tanggapan ng Senator Amy Marcos, umabot sa 5,000 piso ang nakuha ng nasabing mga mag-aaral. Kasama rin sa pagbisita ng Senadora ang Nutri-Jeep kung saan namahagi siya ng mga laruan at Nutri-Bonds para sa mga kabataan ng syudad. Ganap itong distribusyon ng DSWD AICS sa 3 magkakahiwalay na site sa lungsod. Ito ay sa Chapter Marikina, sa MPC at sa Manota Covered Court sa lungsod ng Marikina. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. At doon nga pala sa mga humahabol pa, meron pa natitirang units, hindi ko lang alam, less than 20 na lamang po. Doon ho sa natitirang mga units, dyan po sa GA Tower 2. Proyekto po ito ng Westchester Realty, dyan po sa kahabaan ng EDSA at panulukan ng Bonnie Avenue. 50,000 pesos ho ang all-in down payment na naghihintay ho sa inyo hanggang ngayong katapusan ho ng Disyembre, plus a chance to win 50,000 worth of appliances.
Kaya ano pang iniintay ho ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o 0947-434-5555. Pero pinakamaganda, puntahan ho ninyo ng personal para makita ho ninyo yung mga available mga units na labi pa lang, panalo na. Para kang bumili ng unit sa isang 5-star hotel. Ulitin na natin 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang sabi nga ni Ginoong Nico Valencia, stop renting, start owning. Maganda umaga, Pilipinas! 24:54 makalipas ang alas 5. Wala yun. Wala pala akong naibigay ng quote of the day ngayong araw na ito. Teka sandali. RHTV, yan, pinaforward na namin yung ating quote of the day para ngayong Wednesday. Idadaan na lamang ng Ombudsman sa pangmamarites ang pagkuha ng may impormasyon matapos patapyasan ang confidential fund nila para sa susunod na taon. Ayon kay Ombudsman Samuel Martinez, maaari naman siyang makakuha ng impormasyon mula sa mga marites at miyembro ng media. Sa Senate plenary ng panukalang 5.34 billion pesos sa budget ng Ombudsman, sinabi ni Martinez, ang kailangan niya ay i-verify na lamang yung mga balita na gagaling sa mga chismoso. Sa mga informer naman, di naman chismoso. Binigyan ng inisyal na 51 million pesos confidential fund ang Ombudsman para sa 2024 pero binawasan pa ito o pinababawasan pa ito ni Martinez ng 1 milyon. Ombudsman Sam, baka gusto ninyong sampulan yung bidding ng proyekto diyan, so yung connector rail diyan sa Clark. Ang nanalo questionable yung existing na proyekto. Ala nga daw pong ang tawag dito. Sub-base, pero nakadali pa rin. Malakas kay Bingkang. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay galing po kay Stephen Covey. Ang sabi ho ni Stephen Covey, writer po ito, the biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply. Kasi gusto natin, nasasagot natin, pero hindi ho natin iniintindi kung ano ho yung ating naririnig. Maganda umaga, Pilipinas! Menos 2, magumag 2x2. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Maganda umaga, Pilipinas! Si Kato Nying at ka Jerry, susunod na at ang ACS Balita.